Hindi na kami uuwi. Wag muna tayong umuwi, ganun. Hey friends, it's Wilmond and welcome to my channel. So today gusto ko lang i-reminisce yung adventure namin sa Balabac Group of Islands. So itong tour package na to, it's for 4 days and 3 nights. It costed us 14,000 pesos per pax. Originally, 12,500 lang siya, but with an overnight stay sa Onok Island, by additional na 1,500. In day 1, nag-start kami in Puerto Princesa. 2 AM, yung van picked us up. Any point naman to sa Puerto Princesa. Yung travel time is 5 hours and in between, meron dalawang stopovers kung saan pwede kayong mag-breakfast. Mga 7 AM, nakarating kami sa Buliluyan Port and then sumakay na kami sa speedboat. After ng mga checking ng mga coast guards, umandar na yung speedboat namin. Tapos, yung biyahe namin mabilis lang kasi nga speedboat. After mga travel ng 20 minutes from Buliluyan Port, nakarating kami sa Bangkalaan Island. Mga 10 AM, dumating na yung tour guide namin. So for this day, 4 na isla yung pinasyalan namin. Yung una, Canimiran Island. Yung pangalawa, Tangkahan Island. Dito na rin kami nag-lunch. After Tangkahan Island, pumasyal kami sa Patawan Island. Sa araw na to, yung pinaka nagustuhan ko is yung Patawan Island kasi ang ganda niya talaga. Maliit na isla lang siya tapos malinis yung beach. Meron siyang tindahan sa gitna ng isla. So sa tindahan na yun, pwede kang bumili ng mga snacks, ng kape, di ba? Imagine, mainit yung panahon tapos makakabili ka ng iced coffee. Though kailangan lang ng cash kasi walang online payments doon. After ng Patawan Island, pumunta na kami sa Candaraman Island at doon na kami nag-overnight. So sa Candaraman Island, nandun yung accommodations namin. Yung tinulugan namin is a TP hut. And kinabukasan, which is our day 2, 8 AM, sinundo na kami ng tour guide namin para bumiyahe papunta naman sa Onok Island. Mga 9 AM kami nakarating sa Onok Island and we spent the entire day sa Onok Island. Grabe guys, ang ganda dito sa Onok Island. Once in your life, dapat mabisita mo tong isla na to. Ganda-ganda talaga niya. Kailangan mabisita niyo siya guys. So we spent the entire day in Onok Island, no? Kinabukasan, or day 3. So umalis kami sa Onok Island ng 9 AM. Part ng tour namin is yung Subata Reef pero hindi na kami nagstay ng matagal doon. Pwede kang mag-snorkeling doon, langoy. Tapos Candaraman Island, mga 10 AM yun eh. So nagpahinga lang kami ng konti sa Candaraman Island, nag-lunch, and after naming mag-lunch, nag-resume na yung tour namin. So in day 3, 3 spots yung binisita namin. Yung una, yung Manta Sandbar. Maganda sa Manta Sandbar, malaki siyang sandbar tapos submerged siya sa seawater. Siguro hanggang bewang yung tubig niya, kaya yung waves mararamdaman mo talagang humahampas sa'yo. Hindi naman yung super hampas na talagang titilapon ka sa lakas ng alon, pero yung parang yung parang wave pool, ganun yung atake. Yun yung natural wave pool, walang makina. Ganong klaseng experience na merong malaking sandbar na submerged doon sa dagat, tapos basta enjoyable talaga yung experience. After ng Manta Sandbar, pumasyal kami sa Canibungan Island. So hindi kami masyadong nagtagal doon. From Canibungan Island to Starfish Island. So Starfish Island, kagaya din siya ng Manta Sandbar, malaki siyang sandbar na submerged din sa seawater. Tapos maraming starfish doon sa area. Though guys, ang reminder sa amin ng tour guide namin, kapag dadampot ng starfish, tapos matapos mo siyang paglaruan, matapos mong i-appreciate yung starfish, pag ibabalik mo siya sa dagat, kailangan ganito yung itsura niya. Kasi kapag bumalik siya sa dagat o sa buhangin, yung pag ganito, yung itsura niya.
Mahirap i-explain. Basta pag ganito siya, mamamatay yung starfish. Kaya pag ibabalik siya, dapat makaganon siya. So yun ang reminder sa atin ng tour guide namin at that time. At talaga na-feel ko na yung tour guide really cared for the environment ng Balabac. Kaya yung sa tour guide na yun, more power so you become powerful. So yung after ng Starfish Island, bumalik na kami sa Candaraman Island, and then kinabukasan, which is our day 4. In day 4, yung speedboat picked us up in Candaraman Island ng mga 7 a.m. Tapos mga biyahe lang ng mga 20 or 30 minutes, nasa Buliluyan Port na ulit kami. Tapos sa Buliluyan Port, nag-antay lang kami ng van transfer from the port back to Puerto Princesa. Although yung travel time niya is longer than yung travel time namin on our day 1, kasi if nung day 1 we consumed like 5 hours sa land travel, on our day 4 dapat kami ng more than 7 hours. Ganun katagal guys, kasi yung van transfer na yun, along the way magpipick up pa yan ng mga pasahero, kaya yun yung nagpatagal. Kasi matagal talaga. Imagine more than 7 hours ka nakaupo sa van, di ba? Para ka naglilimlim ng itlog. Ganun siya. Kapag napasyal kayo, set that expectation para hindi kayo mayamot. Alam mo na, merong mga matatanda na hindi makapag-antay, mga ganyan-ganyan. Doon na tapos yung tour namin sa Balabac. It's a worthy experience. Uulitin ko siya kapag ka may budget, pero sa panahon ngayon mahirap mag-ipon. Thanks for watching. I hope to see you guys on the next one. Bye! Nag-enjoy ka sa pinunta natin? Sobra! Kita mo na. Ay, ikaw nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka kayo. Siyempre, kami dalawa. Kayong dalawa nag-enjoy. Libre.